Ayan, magandang hapon po sa bawat isa po sa atin. Ayan, tayo po ay muling makikinig po ng salita po ng Panginoon. At yan po, ako po ang naatasan sa hapon na to na magbahagi po ng salita ng Diyos. Ayan, sige po, hindi na po natin patatagalin yung oras na ito. Tayo po ay magsimula na po sa gawain ng Panginoon. Sige po, inaaniyahan ko po ang bawat isa po sa atin na tayong lahat ay yumuko at manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, O Diyos, patuloy Panginoon, kami ay lumalapit sa inyo na may kababaan at patuloy, O Diyos, na sa pag-aaral namin ng iyong salita, dalangin namin, Panginoon, na bigyan mo kami ng pangunawa, O Diyos, sa mensahe na nais mong iparating sa buhay ng bawat isa sa aming Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, ng Banal Espiritu mo, ang malayang kumilos, mangialam sa aming kalagitnaan sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan, kamusta po ang bawat isa po sa atin? Ayan, inaasahan po namin na lahat po tayo ay nasa mabubuting kalagayan po. Amen. At ngayon po, araw-araw po na meron po tayong gawain dito po sa Rema Fields, marami na po tayong napag-aralan, marami na po tayong natutunan, marami na po tayong nalaman. Amen po. At kung papasanin po natin sa lahat po ng mga pinag-aaralan po natin, ay hinahanda na po talaga tayo ng Panginoon po natin. Amen. Kasi kung mapapansin po natin, yung mga pinag-aaralan po natin, hindi po ito pambata, hindi para sa baguhan, kundi para po tayong lahat po ay lumago. Kasi kung papansinin po natin, ang pinag-aaralan po kung saan ka ba dadaan, sa makipot na pintuan ba o sa maluwag na pintuan. Kaya bang ipaglaban ng Panginoon hanggang kamatayan, hanggang kailan ka magiging matapat sa Panginoon. Amen? Ngayon po, ang pag-aaralan po natin ay hindi pa rin po nalalayo. Ang sabi niya po dito sa Mateo, kung may mga Biblia po ang bawat isa po sa atin, makipagbukasan po tayo sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Ayan, sabi niya po dito sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Verse 14, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ngayon dito po sa verse po na binasa po natin ngayon ay maraming beses na po natin itong narinig. Amen? Kung saan ito po ay pinag-aralan po natin noong nakarang April 3 and 4 po. At sa mga Bible studies pa po natin na nagaganap dito sa Rema Fields ay paulit-ulit po tayong pinapaalalahanan. Amen? Kasi isang malaking bagay po ito na malaman natin kung saan ka ba talaga dadaan. Amen po? Ngayon, dito po sa pinag-aralan po natin, recap lang po natin yung mga previous po na mga pinag-aralan po natin. Tulad po na sinabi ni Pastor Rodel, sa easy way, o doon sa maluwag na daan, ito yung paboboran mo ang sarili mong gusto. Mas piniplis mo ang sarili mo. At ang sabi naman po ni Pastor Marlon Dehona, ito yung walang sumisita, walang koreksyon, walang persecution, yung madali lang. At yun, ito po, itong lugar na to, maraming pumapasok. At sabi naman po ni Pastor Roger, hindi porkat masaya ka, ay tama ang nilalakaran mo. Amen? Ulitin ko ulit sa verse na to, sabi niya dito sa verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Alam niyo po, nag-search po ako ng ibig sabihin ng maluwag. Minsan inisip natin, maluwag lang kasi maluwag. Pero doon po, sa nabasa ko po, ang sabi niya, pag sinabi kasing maluwag, not involving great difficulty. Ibig sabihin, hindi nasasakop po dito yung mga mabibigat na bagay. Tulad nung nasasaktan ka, nahihirapan ka, amen po, o mga bigatin sa buhay. Dito po napapasok yung magaan. Sabihin, hindi po mabigat. Madali lang, maluwag. Pangalawa, comfortable. Ibig sabihin maginhawa, komportable ka. Amen? At sabi po dito sa verse 13, ito ang karamihan na pinapasukan ng tao. Bakit? Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon nakakalungkot. Kasi manood ka ng balita, ang maririnig mo puro reklamo. Kasi bakit? Ang lagi sinasabi ng mga tao, ang hirap ng buhay. Kaya ngayon, ang ginagawa po ng mga tao sa pamamagitan ng
community pantry, masolusyonan yung sinasabi ng mga taong mahirap ang buhay, walang makain. Amen po. Kasi bakit? Ayaw ng tao na nahihirapan sa panahon, lalo na po sa panahon po natin ngayon. Ngayon po, meron po ako dito, example po dito ay sa Genesis chapter 13 verse 10. Ayan, sabi po dito sa verse 10, buksan po natin yung mga Biblia po natin. Ang sabi po dito, tumanaw si Lot sa paligid at nagustuhan niya ang kapatagan ng Jordan na sagana sa tubig hanggang sa Zur, katulad ng mga tanim sa Eden at ng lupain ng Egypto. Ngayon po itong kwento po na to, ito po yung kwento ng time na si Abraham at saka si Lot po ay naghiwalay. Kasi po, marami po silang mga hayop na pinapastulan at dahil sa dami ng hayop na pinapastulan po nila, hindi na magkasya sa isang lugar. Na kung saan nagpasya po si Abraham na maghiwalay sila ni Lot. At ngayon po, anong ginawa ni Lot? Pumunta po siya doon sa dakong silangan at nakita po niya, sabi po dito, tinanaw po niya, nag-obserba siya na saan ba yung magandang lugar dito para manirahan? Saan ba yung lugar dito na pwede kang magpastol? Saan ba yung lugar na dito na hindi mahihirapan yung mga hayop? At ngayon po, ang nakita po niya yung Jordan. At ang sabi niya po dito, doon sa lugar na yun, sobrang nagandahan siya. Kasi ang sabi niya, ang daming tubig, sagana sa tubig, sagana sa pagkain. Amen? Ngayon, minsan po, alam niyo po sa ating mga Kristyano, ayaw nating nahihirapan kasi po bakit? Minsan tayo mga Kristyano, ang gusto natin, yung nasa palagay mo lang, yung palagay mo maganda, palagay mo mas nakakabuti ito sa'yo. Yung hindi ka nahihirapan, yung madalian lang, yung hindi ka pinagpapawisan. Pero alam niyo po, pansinin po natin, sa verse, dito po sa Genesis chapter 14 verse 11, pansinin po natin yung pinili niyang lugar. Ano bang nangyari? Sabi niya po dito, ang lahat ng ari-arian ng Sodom at Gomora, pati ang mga pagkain nila ay kinuha ng mga kalaban nila. Nabihag din nila si Lot na pamangkin ni Abraham at kinuha ang mga ari-arian nito. Kung mapapansin po natin, ang ganda, di ba sabi niya, nagandahan siya doon sa lugar. Ako saan, sagana sa pagkain, sagana sa inumin. Pero hindi po niya alam, yung sinasabi niyang lugar na maganda, ano pong nangyari? Dumating yung panahon, yung time, na nilusog po yung lugar kung saan siya nakatira. Ano pong sabi? Nasabi po dito, binihag siya. Sabi po dito, kinuha, sinamsam ang lahat ng ari-arian niya. Maaring doon sa pinipili nating lugar ay may kapahamakan palang naghihintay. Amen? Na sa palagay mo maganda, sa palagay mo ito yung makakabuti sa'yo, pero hindi mo alam na doon pala sa pinili mo ay mayroong kapahamakan na naghihintay sa'yo. Ano pong sabi sa Proverbs 12 verse 14? Ang sabi po dito, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan pala ang dulo. Huwag kang bumasi doon sa alam mo. Huwag kang bumasi dahil lang doon sa gusto mo. Bakit? Kasi madali. Kasi bakit? Mahirap. Pero ito po, huwag kang bumasi doon sa alam mo. Sabi nga po, tumingin ka sa lawak ng karagatan, maganda. Tama po, kasi malawak po ang karagatan eh. Pero ang tanong, nakikita mo ba at alam mo ba kung anong nasa dulo ng karagatan? Diba hindi? Kaya sa bawat isa po sa atin, alam nyo, hindi po natin kailangan manangan sa sarili nating lakas. Hindi natin kailangan manangan sa sarili nating karunungan. Kasi bakit? Minsan may mga attitude po tayo na, hindi, itong mas alam ko nakakabuti para sa akin. Amen? Kaya nga sabi niya po dito sa verse 13, maraming pumupunta doon sa lugar na yun. Maraming tao na kung saan napapahamak dahil sa maling desisyon nila. Na ano, kasi minsan, alam niyo po, nakakalungkot isipin, hindi lahat ng Kristyano nagpapasubmit. Amen? Kasi bakit? Hindi sanay masita. Kapag nasita, napagalitan, nagagalit. Minsan may mga attitude na lalayo, aalis, lilipat. Amen? Kasi bakit? Hindi sanay na nasisita. Hindi sanay na napapagalitan. Kaya anong gagawin? Siyempre, sasabihin niya, sige, alis na lang ako. Kasi mas nakakabuti pa yun. Amen? Ano pong sabi sa Proverbs 3, verse 5 to 6? Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso,
at lubusan at huwag kang manangal sa sarili mong karunungan. Sa lahat ng iyong gagawin, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong tatahakin. Ang sabi po ng Panginoon dito, huwag kang manangal doon sa sarili mong lakas. Huwag kang bumase doon sa alam mo, huwag kang bumase doon sa karunungan mo. Bakit? Kasi po, ang kaalaman, ang karunungan, ang lakas natin ay may limitasyon po. Amen? Kasi alam niyo po sa bawat isa po sa atin, gaya nga po ng sinasabi ng mga pastor po natin, mahirap magkamali. Mahirap magkamali. Amen? Lalo na kung mali ang desisyon mo talaga. Kaya nga sabi nga po, mahalaga kapag bago ka gumawa ng isang desisyon, kailangan tanungin mo muna yung pastor mo. Na tama ba to? Minsan kasi bigla tayong pumapasok sa isang desisyon na hindi natin pinag-isipan ng maraming beses. Kaya nagkakamali po tayo. Amen? Eh, sa bawat isa po sa atin, alam niyo po dito po sa verse na to, nagpauna na po ang Panginoon. Kasi bago ka pa pumasok doon sa maluwang na pintuan, doon sa malawak na pintuan, bago ka pa pumasok doon, bago ka pa magkamali, bago ka pa bumaksak, alam niyo po, nagpauna na ang Diyos. Anong sabi ng Panginoon? Sa ibang translation po, sabi niya, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Kung papansinin po natin, hindi naman sinabi ng Diyos na pumasok ka sa maluwag. Amen? Ang sabi po niya, pumasok ka sa makipot na pintuan. Kasi naniniwala po ako, sabi ng Panginoon, sa Jeremiah 29 verse 11, ang Diyos lang ang nakakaalam ng panukalang nihanda niya para sa kabubuti ng bawat isa po sa atin. Alam ng Diyos kung may kapahamakan sa papasukan mo o wala. Kaya nga, napakahalaga ng bawat isa sa atin, didepende ka, babase ka sa Panginoon, sasandal ka sa Diyos, aasa ka sa Panginoon. Pero ito nga po kaya kalimitan kadalasan, nagkakamali tayo, bumapalpak tayo, bumabaksak tayo. Nagkakamali tayo ng desisyon kasi bakit? Minsan pinipilit mo yung gusto mo. Kasi bakit? Sa palagay mo yun ang tama. Minsan sasabihin sa'yo ng pastor mo, huwag yan. Pero ang gagawin mo, ipipilit mo. Amen? Kapag nasita ka, aayaw ka. Tapos sasabihin mo, Lord, gusto ko itang paglingkuran. Lord, hanggang kamatayan, paglilingkuran kita. Pero simpleng bagay na correct ka, hindi mo matanggap. Amen? Sabi nga po ni Pastor Rodel, bakit hindi nakakatagal ang isang Kristyano? Bakit maraming Kristyano ang nakakapasok sa maluwag na pintuan? Kasi hindi marunong mag-adjust. Amen? Minsan nga, pag nagtuturo yung pastor mo, inoorasan mo, hindi ka makatagal sa oras Paano ka makakapasok sa makipot na pintuan kung doon pala yung attitude mo, baksak na? Kasi bakit? Inoorasan mo, anong oras na kaya? Amen? Kailangan ba ikaw sila ang mag-adjust? Sabi nga po, dapat tayo marunong tayo mag-adjust bilang isang Kristyano. Amen po? Sabi niya po dito, sa pangalawa po, sabi niya dito sa verse 14, ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti lang ang dumadaan dito. Ayan, sabi nga po nung nakaraan doon sa mga pinag-aralan po natin, doon po sa mga tinuro po ng mga pastor po natin, kapag gusto mo pumasok sa makipot na pintuan, marami kang isa-sacrifice. Amen po. Dahil ang sabi nga po sa Luke 9 verse 23, sinabi niya sa kanilang lahat, ang sino bang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap hanggang kamatayan. Ayan yung mga nakaraan pong pinag-aralan po, mga sinasabi po, tinuturo po ng mga pastor po natin, kung gusto mo talagang makapasok sa kaharian ng Panginoon, sa makipot na pintuan, kailangan i-deny mo yung sarili mo. Kailangan maging manhid ka sa sarili mo, maging bingi ka sa sarili mo. Kakalimutan mo yung sarili mo, yung pangarap mo, magsasakripisyo ka talaga. Mahirap. Amen? Siyempre, pasanin nyo naman po, kung ikaw ba naman may makipot na pintuan kung malaki ka, madali bang makapasok? Sa totoo lang, hindi po madali. Hindi madaling pumasok sa makipot na pintuan. Kasi marami po tayong i-give up, marami po tayong isasakripisyo, marami tayong isusuko. Amen. Kasi yun ang sinabi ng Panginoon. Sabi niya, kung sinong ibig sumunod sa akin, kalimutan niyo yung sarili niya.
marunong kang magsakripisyo. Yun nga lang, yung kasamahan mo sa simbahan, hindi mo magawang pagtiisan. Paano ka makakapasok sa kaharian ng Panginoon? Sasabihin mo sa Diyos, Lord, gusto kitang paglingkuran, pero yung kapwa mo, hindi mo kayang mahalin. Kasi bakit? Kasi mas gusto mong ikaw mas pinabuburan. Amen po. Sabi po dito, ulitin ko po ulit, maaring marami ka ng pinagdaanan sa buhay, sa pagpasok mo, maraming bagay na tayo sinakripisyo, dininay. Pero alam niyo po, sabi nga ni Pastor Marlo, nung nakaraan, dumating pa rin talaga sa point na ang dami mo nang sinuko, pero bumabaksak pa rin. Amen. Alam niyo po, sabi po dito, sa pagpasok mo sa makipot na pintuan, kailangan mo ng pagtitiis. Kailangan ng pagtsatsaga. Kasi alam niyo po, nung nakaraan, dahil medyo lumaki po ako nagtatry po ako mag-diet. Gawa-gawa pa ako ng pabil para doon anong araw, anong oras. Pero alam niyo po, hirap po talaga mag-diet, lalo pag nakita mo yung masarap na pagkain. Amen. Alam niyo po sa mga gusto pong mag-diet, sa totoo lang po, hindi naman isang beses ka lang mag-exercise. Kailangan i-maintain mo. Kung gusto mo talagang magkaroon ng maayos na pangatawan, gusto mo talagang mag-fit yung katawan mo, makuha mo yung gusto mong pangatawan, lalo kung malaki talaga ang katawan mo. Sa totoo lang po, maraming proseso Amen? Kasi kailangan mo nagdisiplina sa sarili mo, kailangan disiplinahin mo sarili mo pagdating sa pagkain. Kasi hindi lahat ng pagkain kakainin mo. Amen? Hindi lahat ng pagkain kailangan mong kainin kasi magkakaroon ka pa ng exercise. Mahirap po talaga. Amen? Pero ito po, ulitin ko po ulit. Sa pagpasok mo, kung gusto mo pumasok sa kaharian ng Panginoon, gusto mo makapasok doon sa makipot na pintuan, kailangan mo ng tiyaga. Kailangan mo ng pagtitis, kailangan ng disiplina. Amen? Kasi sabi niya po dito sa 1 Corinthians chapter 9 verse 25, lahat ng manglalaraw nagsasanay ay may disiplina sa bawat bagay upang makamit ang isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Sabi niya po dito, kinakailangan po natin ng disiplina. Amen. Sabi niya po sa 2 Corinthians chapter 6 verse 4, salip sinisikap namin sa lahat ng paraan na ipakilalang kami lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng matyagang pagtitiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at kagipitan. 1 Peter 2 verse 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng isang halimbawang dapat tularan. Ito po ang sinasabi ng Panginoon. Sa pagpasok mo sa makipot na pintuan, hindi talaga madali kasi marami kang bagay na sasakripisyo. At doon sa pagpasok mo, kailangan mo ng pagtitiis. Kailangan lahat pagtiisan mo. Kung ikaw recommend, sige, tanggapin mo. Kailangan mong disiplinahin yung sarili mo. Amen? Alam niyo po, meron po dito, bago po kung close, alam na po natin yung kwento po na ito. And yung mga gustong maglingkod po sa Panginoon. Hayaan niyo po na maipaalala ko po sa bawat isa po sa atin. Meron pong mga tao na gusto pong sumunod sa Panginoon. Ngayon po, ang sabi niya, Panginoon, gusto namin sumunod sa inyo. Ngayon, ang ginawa po ng Panginoon, sabi niya, sige, sabi niya ganun, buhatin niyo yung cross na to. Ngayon, pinabuhat po sa kanila yung cross. At ngayon, habang buhat-buhat po nila ito sa likuran nila, sinusundan po nila si Jesus. At ngayon, habang sila po ay sumusunod sa Panginoon, alam niyo po, meron dong isang tao na buhat-buhat yung isang cross. Ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, ang bigat naman po, pwede po bang pakibawasan? Ngayon, dahil sa mabait ang Diyos, binawasan niya. Ngayon, nabawasan po ba yung bigat? Nabawasan yung bigat. Ngayon, habang sumusunod sila kay Jesus, itong lalaki na to, nakaramdam ulit ng bigat. Sabi niya, ang bigat, nagre-reklamo siya, sabi niya, ang bigat naman ng kahoy na to, ang bigat naman ng cross na to. Sabi niya, Panginoon, pwede bang bawasan mo? Ngayon, ginawa po ng Panginoon, binawasan niya ulit. Ngayon, habang siya ay naglalakad, sinusundan nila ang Panginoon. Ang sabi niya naman, ang hirap talaga, ang bigat talaga nito. Sabi niya, ang bigat habang naglalakad ka, yung buhat-buhat mo, ang bigat, hindi nakakagaan. Ngayon, ang ginawa na naman niya, sabi niya, Panginoon, pwede po bang pakibawasan?
Ngayon, paiksi po natin yung kwento. Kakapaiksi, kakaputol, kakareklamo dahil sa gusto niya na maging magaan yung binubuhat niya. Alam niyo po, yung cross na binubuhat niya, maliit na lang. At ngayon, habang sila ay naglalakad, mayroong isang malalim na bangin na kung saan, alam niyo po, ang purpose pala ng cross na dala-dala nila, ito pala yung gagamitin nila para makatawid sila. Ngayon, ano po nangyayari doon sa isa? Ano siya makakatawid? Maikli na lang po yung cross na dala-dala niya. Alam niyo, sa bawat isa po sa atin, ito po yung sinasabi ng Biblia. Dito po sa pinag-aaralan po natin. Kung wala kang pagtitiis, walang pagdisiplina, hindi mo aayusin yung sarili mo. Maaaring sinasabi mo, Lord, gusto kong mapaglingkuran ka. Pero kung ayaw mo nang bigatin, paano mo paglilingkuran ang Diyos? Paano mo sasabihin sa Panginoon na, Lord, mahal kita? Kung sa attitude pa lang natin, pinapakita mo hindi ka nasunod. Amen po. Ulitin ko po ulit, bago ka magkamali, nagpauna na ang Diyos na huwag kang dadaan sa maluwag na pintuan. Kasi ang Diyos po ang nakakaalam kung anong meron sa dulo. Magtiwala po tayo sa Panginoon, tigit sa lahat, matututo tayo sumunod sa kalooban ng Panginoon. Mahirap, pero alam niyo po, sabi nga po ni Pastor Boy, kapag nahihirapan ka at napapagod ka na, umiyak ka sa Diyos. Pagsumbong ka sa Panginoon. Amen. Hindi yung magkupod ka dahil nahihirapan ka, nabigatan ka. Nasita ka, alis ka na. Bumaksa ka, hindi ka na bumangon. Amen po. Sa bawat isa po sa atin, ang sinasabi po ng Panginoon ay magtiis tayo, magtiyaga tayo, disiplinahin natin yung sarili natin. Maaaring marami ka nang give up sa harapan ng Diyos. Pero kamusta naman po yung attitude natin? Maaaring yung iba sa atin, dito tayo dumadaan. Maaaring iba sa atin, dito tayo dumadaan. Pero ngayon po, sa bawat isa po sa atin tayo makakasagot. Anong pintuan ang pinapasok at dinadaanan mo ngayon? Ikaw ba nandun sa pintuan na maluwag na maraming reklamo? Na hindi marunong mag-adjust? O ikaw yung nandoon sa makipot na pintuan na nahihirapan ka na pero sinisiksik mo yung sarili mo para makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen po. Ayun lang po sa bawat isa po sa atin. Salamat po sa bawat isa at magpalain po tayo ng Panginoon. Sige po, yumupo tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus o Diyos, salamat po Panginoon sa hapong ito, sa mga salitang narinig namin. Lord, i-check mo yung attitude namin, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na maging basag o Diyos ang kalooban namin sa inyo, Panginoon. Matutunan namin sumunod kahit mahirap, Panginoon, kahit imposible. Kaya mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, o Diyos, kaya mo, God, na makasunod kami doon sa plano mo, sa kalooban mo. Tunay nga, Ama, na wala kami magagawa kung hiwalay kami sa inyo. Kaya mo, Ama, na mas maging malalim pa yung pagkakilala namin sa inyo. Hindi maging madali sa amin na bitawan ka, iwan ka at lumayo sa presensya mo. Salamat po, Ama. I-bless mo, Diyos, ang mga kasamahan ko, mga kapatiran namin na nanonood sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, salamat po at bukas ulit tayo po ay magkakaroon ulit ng gawain dito po sa Rema Fields. Pagpalain po tayo ng Panginoon.